Ay mga kasinyo, general cleaning po tayo ngayon kasi sa tagal na hindi nalinis yung ating mga halaman. Papakita po namin sa inyo ngayon yung mga halaman natin na hindi nalinis since October pa po. So, tingnan po natin. Dito po tayo sa other side ng aking garden po. Dito yung mga nakalagay yung mga ferns ko po na binili. Ito yung pangarap ko talaga kasi pag nakikita ko yung mga halaman na iba't ibang klaseng ferns, matagal na po talaga akong nagkukolekta nitong mga ferns na to. Noon pang mga 20 years ago, may mga ferns na po akong alaga na iniipon-ipon ko. So, ito na sila ngayon. Nilagyan ko sila ng isang lugar para dito sila pagsama-samahin. So, hindi po sila masyadong nalinis dahil nga nawalan tayo ng kasama. So, ito na sila ngayon. Napaka-mukha na nilang kawawa. But hopefully, i-revive po natin sila. Makaka-regain na tayo dahil may mga nakuha naman na po tayo na ibang mga tao na pwedeng tumulong. So, ito na po sila ngayon. Umpisa na po linisin na ulit. So, ito po yung mga giant ferns na nakuha ko. Binili ko po ito galing sa Dumagat, no? Galing siya sa Ipo Dam. Binili ko po to, hinatid nila dito sa akin at saka tinanim ko dyan sa lupa para sama-sama sila at lalaki. Meron din ako nabili na paso pa, nakalagay sa parang lata, no? Pero yung mga ugat niya napunta na rin sa lupa kaya lumaki na rin siya. So sa ngayon, ito talaga parang kawawa yung itsura nila dahil kahit yung mga luma na nila na mga dahon nandyan pa rin, no? Ito pag napapansin po ninyo, ang daming bakante na wala ng paso dito sa lagayan natin. Ninakaw po yan, no? Ng mga mababait nating mga kapitbahay. So andyan lang. Ito mga aglonema ko, mga philodendron, no, ninanakaw po yan. Kaya mapapansin niyo yung mga lagayan nila, lupa na lang natira, tsaka mga dahon na tuyo, yung halaman wala na. No? Nasa mabuting kamay na po yung mga halaman. Napamalengke na, nabenta na. So ang mga natira, ang mga pangit, yung mga magaganda. Sabagay kahit po sa tao, nauna talaga mabenta ang maganda, naiiwan yung pangit. Pero okay lang yan. Nakaka-survive naman. Itong bird's nest natin, binili ko din po yan. Galing din yan sa mga Dumagat. Dito, ito na yung papasok, papunta na sa taas. Iba't ibang mga halaman, may mga crotons tayo dyan. Mga namumulaklak ng iba-ibang klase. At saka meron tayong malaking palmera, no? Yung another kind of palmera because there was a time po na nangongolekta ako ng mga palmera. Iba't ibang klaseng palmera talaga yan. So, kinolekta ko yan all over the Philippines. Pagka may travel ako, pagbalik ko, may dala-dala po ako niyan. Tinatanim ko lang sa lupa, kaya kalat lang sila. Kasi kung ano yung mabitbit ko na bago, basta tanim lang ng tanim sa lupa. So, yun. Tsaka itong mga tea plants natin, I have collected mga siguro may 20 klase na tea plants. Ito pala yung tea plants is the master of longevity kasi kahit na mapabayaan mo sila, mabilad sila sa init, nagsusurvive pa rin sila. Kaya nga kawawa talaga. At meron po tayong Belgian dito na aso na taga-kahol natin sa gabi. Si Vina. Hi Vina. So, siya po yung kasama natin dito sa likod. Ito naman yung iba't ibang klase mga philodendron natin na tinanim ko lang din dyan sa may mga estante. Meron din tayo yung variegated na mga gabi. Yan. So, itong ating blood banana. Actually, yung blood banana po natin sa susunod ipakita ko sa inyo na puro blood banana lang. Namulaklak na sila at saka namunga na. Kasi po yung bunga ng blood banana tumutubo din, no? Dumadami sila. Kaya yung blood banana natin, ang iniisip ko dyan, magkakaroon tayo ng yung cell culture, no? Dun sa padamihin natin siya. Pero sa ngayon,
nagbunga na siya, so dadami na siya. Ito namang bird's nest natin, yung mga seeds niya nandun sa likod ng dahon niya, bubuhay din po. So makikita natin sa susunod din, pakita ko sa inyo, nandun na sila sa mga gilid ng kanal, yung mga anak nila. And in fact, itong nandito sa taas, itong mga nakalagay dito sa nakahilera na nakapaso na puti, mga anak na po yan ng bird's nest natin. Dumadami na sila. Kasi pag nakikita ko sila na tumutubo, pinapalaki ko muna sa mga kanal o sa mga pader, pinapalaki ko muna sila bago ko ilipat sa paso. Ito po yung mga anak ng natin, mga anak ng bird's nest natin. Yan. Pinulot ko lang sila sa mga sanga-sanga. Yan. Tapos ang bilis nilang lumaki basta't ilagay nyo po sa paso. Yan po yung na-hire natin na tagalinis, si Bunsoy. Hi Bunsoy. Siya po ang pinaakyat ko dyan para linisin, alisin yung mga dahon na pagkadami-dami na po for how many months na-accumulate na dyan dahil nawalan nga tayo ng kasama. So ngayon, hopefully, mabubuhay sila ulit. Mag-i-spray tayo, saka mag-abono para buhay na buhay sila ulit, no? But it takes a long time kasi ang paghahalaman po, hindi po yan pwede na isang araw lang. Ang paghahalaman po, it goes with your life, no? Ang paghahalaman, hindi yan gusto mo lang. Ang paghahalaman, kahit ayaw mo na, kailangan gawin mo kasi may buhay po ang halaman. Thank you for watching po at saka sa mga susunod pa natin, bibigay pa ako sa inyo ng mga tips. Ang pinaka-tips ko po talaga sa lahat na naghahalaman, sipag at tiyaga at saka passion at saka love po talaga sa halaman. Kasi kung wala kayo niyan, kawawa lang yung halaman nyo. Thank you. Until next time po.